isa po sa atin. Kasama po yung mga nanonood sa atin sa live stream. Ayun po umagang ito. Ito po linggo na ito is one of the very special Sunday ng ating pong araw ng itong buwan ng August. Bakit po? Kasi po, ito po yung pangatlong linggo natin sa pag-celebrate natin ang month-long na ating anniversary celebration. Siguro sa lahat po ng mga churches po natin, even satellite churches, I think tayo lamang po ang isa sa mga satellite church ng IBC Main na nagse-celebrate ng anniversary ng isang buwan. Pasukot ang haba natin mag-celebrate ng anniversary. Okay? Naniniwala po tayo, pagka-anniversary, tayo po ay kine-commemorate po natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Totoo, kulang pa eh. Diba? Kulang pa nga po yung isang buwang celebration. Sa dami ng pagpapala, sa dami po natin ipapasalamat sa Panginoon. Alright? Kaya po ngayong bagang ito ay nagpapasalamat din po ako. Pag yung katabi niyo po, young people, tinan niyo po yung katabi niyo. Young people ba yan? Okay. Pag yung katabi niyo pong young people ay mamaya po ay medyo tutulog-tulog, okay? Okay, intindihin niyo po sila. Alam niyo po kung bakit? Yung mga young people po natin, pagod na pagod po talaga yan all throughout the week. Una, marami tayong preparation, marami tayong ginagawa. At the same time, sila ay sumabak sa matinding digmaan. Digmaan ba tawag doon? Hindi yung gera, digmaan, okay. Dahil kidding aside, ay sila kahapon ay nasa talent fest ng mga kabataan. At talaga naman, natutuwa po ako sa mga young people natin. Lahat ng young people na participate kahapon, hear me out, okay? Ako po bilang inyong pastor, I'm so proud of you all sa inyong pagpapagal, sa inyong pagpapagod. Palakpakan natin sila! Okay. Palakpakan natin yung mga young people. Wala po silang nakuha ng award. Hindi naman ganon. Talaga pong IBC Manila ay likas na matatalino. Okay. Alam mo kung bakit? Dahil ang award na nakuha nila ay puro sa Bible quiz. Diba? So talagang likas na matatalino yung mga young people natin, ha? At saka photography. Oo. Magaling po. Palakpakan natin ulit. Palakpakan natin. Okay. Yung mga awit natin, talagang likas naman po talaga sila. Oo. Likas talaga sila nagpupuri sa Panginoon. Oo. Napakinig kasi, natutuwa po ako, kahit sabi nga po sa inyo, hindi po ako nagbibiro nung sinabi ko po sa mga young people na I'm so proud of you. Kasi naniniwala po ako, itong mga young people na to, I've seen them, karamihan sa kanila, I've seen them na talagang from bata pa, sila ay nag-edad, talaga naman. At nakita ko po silang mag-grow, karamihan po sa kanila. Maliban sa mga bago, okay? Nakita ko silang mag-grow bilang isang individual, at lalo tigit bilang isang mananampalataya. Kaya po nakaka-bless pong makita. At hindi lang po yung mag-grow sila sa kanilang pananampalataya. Even sa kanilang talent, talagang nag-grow po yung mga yan. Dati po, di ba, kung ang nagko-compete talaga sa atin ay sa pinaka-central po natin ay 10 churches. Okay? Sa musical, lagi tayong pang 10. Diba? Lagi tayo naandun. At saka yung mga pagkakataon talagang pagka kumakanta yung mga young people natin dati, pipikit talaga ako eh. Tapos yung pikit ko yung parang uminom ng suka. Mga pag-ganun talaga. Ngayon hindi. Napapapikit pa rin ako. O nagdadasal pa rin ako para sa kanila. Pero ngayon, talaga naman lumalaban na yung mga young people natin. Kung dati, pag 10 ang representative ng Central, lahat ng musical natin pang 10. Ngayon, kakaiba na. Pang 4.5. Hindi mo mapasa sa national. Umaangat yung level natin, umaangat. Ibig sabihin po, alam niyo ibig sabihin, nag-i-improve yung mga young people natin. Ibig sabihin, hindi lang sila natatiling nandun sa mababang posisyon, kung hindi sila ay nag-i-improve, talagang nagpa-practice, nagpupuyat yung mga yan. At iba po sa kanila, may mga trabaho na, pero talaga naman diretso sa pagpa-practice, diretso doon sa talent fest. Kaya nga po yung balista natin kahapon, nakakatuwa po. Habang nagbibig siya nakapikit, tunog. Kasi mula sa trabaho, dire-diretso siya doon. Okay, but I've seen our young people grow. I've seen our young people develop. I've seen our young people mature in the faith. At dahil po dyan, total, growth naman yung pinag-uusapan natin. Pasok na tayo sa pag-uusapan natin ngayong umagang ito. What we will be talking about ngayong umagang ito is about
growing in God's guidance. Alright? Growing in God's guidance. Ang theme po natin for the month of August, ating anniversary month, is about growing in grace and gratitude. For the last 2 Sundays, we've tackled or we've discussed about grace and gratitude. Naintindihan natin na yung grace at saka yung gratitude pala is inseparable. Ibig sabihin, hindi po pala yan mapaghiwalay. Pag ang isang tao o isang mananampalataya naka-experience ng biyaya ng Panginoon, hindi po maiaalis sa kanya na magpasalamat sa nagbigay ng biyaya. Tama ba? Grace and gratitude is inseparable. At napatunayan din po natin from the original language sa text na ginamit natin last Sunday and the previous Sunday pa, grace, ang ibig sabihin po sa Griego niyan ay charity. Okay? And the root word of charity is charis or saris. Charity is about love. Charity is about compassion. Charity na Greek word, okay, sa Panginoon, ang ibig sabihin po noon, God is allowing Himself to dispose Himself to bless us, pagpalain tayo. Kaya po mahalaga ang biyaya pagdating po sa ating kaligtasan because we are saved by the grace of the Lord. Tayo po ay nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon, the greatest gift a man could ever receive, that is salvation, sa pamamagitan lamang po ng biyaya ng Panginoon. At ang dahil ang root word ng charity or yung grace is saris, ang ibig sabihin naman po nun is giving thanks. Ibig sabihin, grace and thanks or grace and gratitude are inseparable word. Okay? Maliwanag na po yan. Ngayon, kung nakukonfuse pa rin po kayo dyan, balikan niyo po sa YouTube channel po natin, ina-upload po natin yung mga preaching doon every Sunday. Pero ngayon, ang gusto ko pong gawin ngayon is about growth. Growing. Paano po ba tayo lalago? Ang tanong po dito, who doesn't want to grow? Sino po dito ang ayaw na lumago? Diba? Ang isang bata, gusto niya nag-grow siya. Diba? Meron po ba dito ang pre-elementary student na gusto niya all throughout his life, pre-elementary student na lang siya? Meron po ba dito na grade 1 kayo, gusto mo for life, grade 1 ka na lang? Diba? Or kaya nasa elementary stage ka na lang? O senior high school ka na, gusto ko na mag-stop, senior high school na lang ako. Iba nga ako pagdating ng college di ba? Nag-i-improve ka, nagmamasteral, nagdo-doctorate, di ba? Bumukuha ng ibang course. Because everybody wants to grow. Hindi lamang po yung growth sa status ng buhay natin, but we want to grow as an individual. Diba? Gusto natin nagmamature tayo. We want to grow emotional. Diba? Yung ating emotional status, sana hindi po yung may problema ako, ang gusto tinatamaan ng depression o nanghihina agad ako. Physical growth, di ba? Gusto mo yung physical mo ay yung physique mo ay gumaganda, di ba? Kaya nga meron po mga iba nag-gym pa para gumanda yung kanilang physicality at para yung kanilang health din ay mas tumata. Yung iba naman pagdating sa relationship, sino po yun yung mga karelasyon? Yan. Walang amen. Yung may mga asawa dito, tasa pa kayo. May karelasyon kayo Yan, may mga asawa. Yan. Sino may mga boyfriend at girlfriend? Yan, mga karelasyon. Kaibigan. Karelasyon din yun, di ba? Kaibigan. We want our relationship to grow as well. Ayaw mo yung relationship mo nag-i-stagnate or nasisira yung relationship mo. Everybody wants growth. Pagdating sa financial, sino po dito yung laman ng bangko nyo gusto nyo buwan-buwan na dadagdagan? Pagkakataas ni Ana, no? Punto ako pagkakataas ni Ana Yan, Kaya yung damit ni Ate Ana, talaga naman yung damit ni Ate Ana, bilog-bilog Sabi niya, pag New Year daw, pag bilog-bilog ang suot mo, swerte yan. Kaya po tayo sa church nito, hindi tayo naniniwala sa swerte. Naniniwala tayo sa biyaya. Okay? Kaya tandaan nyo, huwag kayo maniniwala sa swerte, baka malasin tayo. Okay? Tama ba yan? Parang mali pa din, Okay? Kahit yung libreta at bangko natin, ang gusto natin nag-grow yan. Ayaw mong nababawasan yan. I would remember one millionaire, tinanong siya, di ba? Kumusta yung status mo? Anong status mo na? Sabi niya, milyonaryo ako. Meron akong 1 million peso sa bangko. Sabi niya, total ko 1 million peso ka sa bangko. Di ba?
Ang gawin natin, bawasan natin yan. Manlibre ka naman. Sabi ng milyonaryo, ayoko. Kung kailan naging milyonaryo, tsaka naging kuripot, tinanong, bakit ka naman nagmamaramot, milyonaryo ka na? Sabi niya, kasi, pag binawasan ko yung 1 milyon ko sa bangko, hindi na ako milyonaryo. Tama naman. May punto naman, di ba? But everybody wants growth. Financial growth, gusto natin. Sa mga nagninegosyo, walang nagninegosyo po dito na ang gusto nyo, ang negosyo nyo palugi. Ang gusto po natin, yung negosyo natin ay nag-i-increase o lumalago. Okay? Kaya kung papasinin po natin, maganda po yung pag-uusapan natin ngayon because this is vital for us, mga mananampalataya, para tayo ay mag-grow. At malinaw po yung title na pag-uusapan natin, how are we going to grow? If we want growth in our life, whether it would be as an individual, emotional, physical, or relational, or whatever type of growth na gusto mo, okay, kailangan po natin ng guidance ng Panginoon. Tama po ba yun? Naniniwala po ba kayo doon? If we want growth in our life, whatever aspect of life it would be, kailangan po natin ng guidance ng Panginoon. Kaya po ngayon po umaga po ito, ang pag-uusapan natin again is growing in God's guidance. So I would request you to please open your Bibles with me in the book of Colossians. Okay? Colossians chapter 3, from verse 1 to verse 16. Maganda po ito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ito ng malinaw at maintindihan po natin ito. Colossians chapter 3, verse 1 to 16. May I request everybody to please stand up as we give reference to the reading of God's Word. Ang gawin po natin ganito. Basahin po natin ito ng salitan. Okay? At pag binabasa po natin ito ng salitan, I would remember one psychologist would say, pag nagbabasa ka, kailangan may comprehension. Diba? Kaya nga may reading comprehension. At isang technique daw para mas maintindihan mo, basahin mo ng malakas. Kasi pag binabasa mo, napapakinggan mo ulit. Kaya nagkakaroon ka ng mas malinaw na pagkakaintindi. That's what we'll be doing ngayon. Babasahin po natin ang salitan. Babasahin ko yung verse 1, verse 2, kayong babasa. Verse 3, ako ulit, salitan. Pagdating sa verse 16, sabay-sabay po natin basahin. Alright? Ito po sinabi, Colossians chapter 3, verse 1 to 16, verse 1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Set your affection on things above, not on things on earth. Verse 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ will alive, let us appear, then shall we all appear with him in glory. Mortify therefore your members, which are upon the earth, fornication, uncleanliness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For these things hate God on the children of disobedience. Verse 7. In which ye also walked sometime when ye lived in them. But now ye also put off all these things, anger, wrath, malice, blasphemy, filth, communications out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of his that created you. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have quarreled against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfection. Verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Verse 16, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Begin. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom,
teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa passage na ibinigay mo sa amin na aming tatalakayin, pag-uusapan at pag-aaralan po, Panginoon. Samahan niyo po, Panginoon, kami ngayong umagang ito sa pag-aaral ng iyong salita. Equip us, Lord God, with your word. Empower us, O Lord, with your word, dakilang Diyos. At Panginoon, itago niyo po sa iyong likuran, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng iyong pagpapala upang maintindihan namin malinaw na malinaw ang mensahe mo sa amin ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So we'll be seated. Every believer's journey, okay, and every individual's journey involves growth. Wala pong sino man dito na individual na naririto ngayon, whether ikaw ay bisita o ikaw ay tunay na mananampalataya na hindi po magkakaroon ng growth. Our journey in this life is full of growth. Growth in every aspects of our life. Sa pinakamahalaga ay growth in our faith. Lumago tayo sa ating pananampalataya, lumago tayo sa ating karakter, at lumago tayo sa kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. At malinaw po ang sinabi ng Colossians chapter 3, verse 16, kung ano ang kailangan natin. If our life's journey, hindi po maiiwasan yung growth sa atin, at kailangan natin ng growth sa buhay po natin, kailangan po natin ng guidance ng Panginoon. Malinaw na malinaw po yan. Pero para mas maintindihan natin, tingnan po muna natin yung konteksto ng Book of Colossians. Okay? Please bear with me. Tingnan po natin, sino po ba ang nagsulat ng Book of Colossians? Ang Book of Colossians is one of the Pauline epistles. Ibig sabihin, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Kanino po niya ito isinulat? Isinulat niya po ito sa Church of the Colossae. Okay, ibig sabihin, o the Colossian Church during this time. Okay? Para mas malalim pa natin maintindihan, tingnan po natin yung panahon at pagkakataon kung bakit sinulat at paano ito isinulat ni Apostol Pablo. Okay? Una, naintindihan natin, Apostle Paul wrote the Book of Colossians. He wrote this epistle to the Church of the Colossians. At nung pagkakataon ito, alam niyo po ba, nung sinulat ito ni Apostol Pablo, siya ay nasa preso. Ibig sabihin, ito yung mga time na kinukulong yung mga mananampalataya na nagtuturo ng salita ng Diyos. And one of those preachers and pastors who are in jail, okay, was put to prison because of sharing the gospel of Christ is Apostle Paul. Ikinulong si Apostol Pablo. Pero sa kabila ng pagkakakulong po ni Apostol Pablo, bilang mangangaral ng Panginoon, hindi po siya huminto sa pangangaral ng salita ng Diyos. And one way or the other, may mga bumibisita po sa kanya sa kulungan. Binibisita siya ng mga miyembro ng church po nila. So kung sakasakali man po, no, sa Pilipinas ay ipagbawal po ang paghahayag ng salita ng Diyos at ang pastor niyo po ay nakulong dahil sa pag-share ng salita ng Diyos, sana po may dumalaw din, ano? Tama. Kasi si Apostol Pablo, ganun po yung nangyari po sa kanya. Sa kabila na siya po ay nakakulong, yung desire pa rin po niya na maglingkod sa Panginoon at maghayag ng salita ng Diyos, naroon pa din po. At may mga nagre-report sa kanya, mga miyembro at mga elders ng church na pumupunta, dinadalaw siya. And one of those report is this. Ang report sa kanya ng mga members ay the Church of the Colossians is actually mayroong pinagdadaanan. May malaking problema ang Church of the Colossian Church. Alam niyo po kung ano yun? Nagkakaroon po ng mga false teachings na naituturo sa kanila na kanilang ginagras o kanilang kinukuha. May mga maling katuruan, maling pananampalataya na ifinifit sa kanila na maaaring makaapekto at nakakaapekto sa kanilang spiritual growth at paglago bilang isang individual. Hindi lamang po yun. Hindi lamang po mayroong mga false teachings na ipinapasok sa church during this time in the absence of their pastor, which is Apostle Paul, pati po practices. May mga maling mga pamamalakad, maling practices ang ginagawa sa Church of the Colossians na nakakaapekto po sa kanilang pananampalataya. And it is actually threatening their faith and affecting the faith of the Colossian church
during this time. Kaya ang ginawa ni Apostle Pablo, nagsulat po siya ng mga Pauline epistles, yung mga sinulat niya, at isa po itong Colossian na ito, na isinulat niya para magabayan po ang Colossian Church na mayroon po mga false teachings, mayroon po mga false na mga practices na dapat nilang iniiwasan, dapat nilang ibinawaksi dahil ito ay makakaapekto sa kanilang pananampalataya, ito ay makakaapekto sa kanilang paglago bilang isang individual at bilang isang anak ng Diyos. Ganon din po sa atin, children who are here, mga anak, young people, or mga kids na naandito. Kaya po yung mga magulang po ninyo, nagbibigay ng pangaral po sa inyo sa mga bagay na napagdaanan ng mga magulang nyo, sapagkat alam ng mga magulang yung mga bagay na ikabubuti at ikasasama ninyo. Right? Ganon din po sa pagkakataon na ito. Pag may sinabi ang magulang sa mga anak, lalo tigit ang magulang ay matino, wala pong iuutos at ipagagawa ang magulang na matino, lalo tigit kapag may takot sa Diyos, na ikasasama ng kanyang anak. Niwala po ba kayo doon, mga parents? Di ba? Kaya mga anak, pagka pinagsasabihan po tayo ng mga magulang po natin, makinig tayo, intindihin natin, dahil sa ikabubuti po natin iyon. Katulad ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, sandali, may problema tayo dyan. Kawawa naman yung mga mananampalataya sa Colossian Church. Nakakarinig na sila ng mga maling turo. At dahil sila ay nakakarinig ng mga maling turo, yung mga maling turo, pinapractice na po nila. Di ba? In the interpretation of the Bible, sabi ko nga po sa inyo, 2-5 magaling mag-interpret ng Bible. Ang dami pong pwede mag-exegesis at exegesis ng Scripture. Marami po yan. Ang daming magagaling na scholars na nabuhay po at nabubuhay hanggang sa ngayon. But it is not only about the interpretation of the Bible, it is about the application. Ang masakit, kapag mali po ang naituturo, I'm pretty sure magiging mali din ang application. Tama po ba? Kaya nga po namimili tayo ng magandang eskwelahan para sa anak natin eh. Kaya gusto sa mga magandang eskwelahan kasi we want them to have a bright future. Ganon din po, kung gusto po natin ng paglago na maganda sa buhay natin bilang isang individual at bilang isang mananampalataya, kailangan din po natin ng guidance ng Panginoon. Tama ba? Yun po sinasabi ko, kaya inilathala po ito ni Apostol Pablo. Meron po ko 3 bagay lang na gusto kong ibahagi po sa inyo pagdating po dito. Pero gusto ko po munang mas maintindihan natin yung pagkakasunod ng growing in God's guidance. Ang tanong dito is this: what is the goal of this preaching this morning? The goal of the preaching ngayong umagang ito is for us to grow in peace and for us to grow in praise. Una, lumago tayo sa buhay po natin na meron po tayong kapayapaan sa puso. Bakit po? Ang kapayapaan, lagi po natin narinig yan. Pagka merong Miss Universe pageant, laging ang sagot, o beauty pageant, ang laging sagot, world peace. Sabi ko nga po, world peace lagi ang sinasabi. Saan ba nabibili ang peace na yan? Kasi baka pwedeng bilhin niya para magkaroon ng peace. Diba? Yung sabi ni Pastor, alam mo saan nabibili yan? Saan? Sa palengke. Maraming peace. Diba yun? Ito na naman tayo eh. Pagod na naman ako eh. Okay? Hindi po nabibili lang po yung peace. Ibibili na po natin yan. But we are to grow in peace. Bakit po? Kasi yung peace po manggagaling lang po sa Panginoon. The peace that passeth all understanding comes from the Lord. At hindi lamang po iyon. Tayo mga mananampalataya, hindi lang tayo duma-attend sa church na umuupo lang dyan at nakikinig lang ng salita ng Diyos. We are also to grow in praise. Dapat po natututo po tayong magbigay ng papuri sa Panginoon. Bakit po? Kapag na-experience natin yung biyaya ng Panginoon, hindi po magiging mahirap sa atin yung attitude ng gratitude. Bakit po? May biyaya ka eh. Sino bang nagkaroon ng pagpapala na hindi marunong magpasalamat? Pagka ang isang tao, binigyan mo ng pagpapala, whether gusto niya o hindi niya gusto, hindi siya nagbigay ng pasalamat, ang tawag sa kanya is ungrateful. Hindi po magandang ugali iyon. So may binigay sa iyo, pasalamat ka. May binigay sa iyo ganito, pasalamat ka.
Walang ibinigay, pasalamat ka pa rin. Maganda yung attitude ng gratitude eh. Hindi ko ba? At makita po natin, matuto po tayong mag-praise sa Panginoon. Papuri sa Panginoon. At isang manifestation po dyan ay pagbibigay ng awit at paghahandog sa Panginoon ng mga alay sa Panginoon. Ngayon, tingnan po natin. Pastor, ano po ba yung secret kung bakit ang isang tao hindi nag-grow? Bakit po ba ang isang tao hindi na nag-i-improve? Bakit po ba yung isang tao hindi na po nagmamature? O gawin natin very personal. Bakit po ba, Pastor? Parang feeling ko, hindi na ako nag-i-improve. Pag parang feeling ko, nag-i-stagnate na lang ako, dito na lang ako lagi. Hindi na ako nag-grow, hindi na ako nag-mature. Ano po bang sikreto? Let me tell you, there is a revealed secret para maintindihan natin kung bakit tayo hindi nag-grow o bakit ang isang Kristiyano hindi nag-grow. Ano po yan? Makikita po natin sa Book of Colossians. Kaya po, buksan niyo po yung Bible of Colossians. Tapos, ito pong points na ibibigay ko sa inyo dito, hindi ko po nalagay po ito sa PowerPoint. Sinadya ko po iyon. Because I want everybody to be attentive and I want you to write it down. Okay? Ihanda niyo po yung ballpen niyo, at saka po papel, at saka yung Bible. Sabay-sabay po natin pag-aaralan ito. Ano po yung sikreto kung bakit ang isang tao o isang nilalang ay hindi po nag-grow sa kanyang buhay. Whether iyan sa spirituality, bilang individual, sa emotion, sa physical, sa financial, or even sa career ng buhay natin, ba't hindi tayo nag-grow? Tingnan po natin ito. 4 na bagay lamang po. The very main reason why, or the revealed secret on why the Lord, okay, on why we are not growing is una, we aren't seeking the heavenly, or we are not seeking the heavenly. Ano pong ibig sabihin nun? Tingnan po natin, pakibalik ka na doon sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Tingnan po natin dyan. Colossians chapter 3 verse 1 to 4 clearly states, If ye be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth. Sabi po diyan. Ano pong makikita natin? Kaya po pala hindi nag-grow tayo bilang isang individual is because we are not seeking the heavenly. Hindi po natin sinasaliksik kung ano yung sinasabi ng Panginoon at kung ano yung makadiyos. At para maintindihan po natin ito, we are not seeking the heavenly. Una pong maintindihan natin dyan is our aspirations. Let's evaluate ourselves. Ano po ba ang aspirations nyo? Ibig sabihin ng aspirations, ano ba yung goal mo? Ano ba yung aim mo? Kasi kapag yung goal mo o yung aim mo ay hindi mo nakaayon sa gusto at plano ng Panginoon sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka talaga mag-grow. Kaya po pala maraming mga tao, kahit anong gawin pilit, kahit anong gawin ginagawa, nagpapagal sa kahit anong pinagkakapagalan nila, hindi pa rin nag-i-improve ang buhay. Bakit po? Kasi yung aspirations, yung goal natin, hindi yun naka-align sa Panginoon o hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya po dapat tayo mga mananampalataya, mapanalanginin, Panginoon, ano po bang kalooban niyo sa akin? Diba? Iba sa atin, gusto natin ng trabaho, hanap tayo ng hanap ng trabaho, hanap tayo ng hanap ng trabaho. Feeling mo na, di-discourage ka na kasi walang dumarating ng trabaho sa iyo. You seek the Lord's plan. Ano bang goal mo? Just to earn income? Yun ba ang goal mo? O ang goal mo dapat, Lord, ano ba ang gusto at plano mo sa buhay ko? Kasi kapag nalaman natin ang plano ng Panginoon sa buhay natin, doon magsisimula yung growth natin, mga kapatid. Let me ask you, if we are really seeking the heavenly, kumusta yung aspirations mo? Kumusta yung goal mo? Sumunod, para maintindihan po natin ito, seeking the heavenly, o we are seeking the heavenly. Ang problema po sa karamihan is we have problem with our association with Christ. Ano po ang sabi ng verse 3? For we died, and your life is now hidden with Christ. Iba po sa ating mga mananampalataya, hindi po natin naiintindihan kung sino magulang natin. Hindi po natin naiintindihan kung ano identity natin. Let me just clearly state itong bagay po na ito. I-illustrate ko po ito. Yung mga anak ko po, si Antonio at si Cassandra,
Pag pumasok po yan ng bahay namin, at pag nagbukas po sila ng ref namin sa bahay, hindi po nila kailangan magpaalam. Dad, Mami, magbukas kami ng ref ha. Okay? Hindi po nila kailangan gawin yun. Bakit? Because from themselves, alam nila that they are identified na sila ay mga anak namin. Ibig sabihin, they are legally associated with us. Kasi ang apelyido nila, Orahay. Tao ba yun? Ganon din po, karamihan ng mga mananampalataya, hindi po natin alam ang association natin. Kasi kung alam natin ang association natin, magiging victorious po tayo sa buhay natin. Sino po ba ang tagapagligtas natin? Sino po ba ang naglalang sa atin? Hindi po ba si Jesucristo? Sino po nagligtas sa atin? Di ba si Jesucristo? Sino po ba nagpapakain at nagbibigay ng lakas sa atin? Hindi po ba si Jesucristo? If we are associated with Christ, then makikita po natin yung pong growth natin. Right? Sumunod po, hindi lamang po may problem sa aspirations, hindi lamang po may problem sa association with Christ. Ito pong isang problema pa ng mga mananampalataya. Alam niyo kung ano? Anticipation. Ano po yung anticipation? When you say anticipation or you are anticipating something, okay? Ibig sabihin, may expectation ka. Alright? May inaasahan ka. Okay? Katulad po ito, para mas maintindihan natin. Ito pong aircon na naandito, okay? Biyaya po ni Lord yan. Amen? Amen. Pera po ba natin ang ginamit dyan? Hindi po. Pera po ba ng church ang ginamit dyan? Hindi po. Pera po ng Panginoon ang ginamit dyan. Ngayon, ito po, may nag-commit sa atin. Sabi nung nag-commit sa atin ay, Kuya, Ate, Pastor, pag na-close mo po yung deal na ito, okay, at nakuha ko po yung commission po namin dito, bibili kami ng aircon para sa church nyo. Ano pong naramdaman namin nun? At kung sinare ko po sa inyo, meron tayong anticipation. May expectation tayo. Kaya naging prayer namin ng Lord, sana ipagkaloob mo na yung komisyon ng taong ito. Di ba na una, pinag-pray natin, sana po Lord, ma-close na yung deal na to. And guess what? After a week, biyaya po ni Lord, na-close yung deal. So, na prayer namin, Lord, sana po i-release na po yung komisyon. Bakit? Kasi nung time ngayon, lagkit na yung mga kilikili natin dito. Kasi wala pa tayong aircon na yan eh. Nung una na yun eh. Medyo umuha pa isang buwan bago binigay ito. Pero, dahil may anticipation, may expectation tayo, alam natin na na magkakaroon pa tayo ng isa pang aircon. Kaya po ako naka-jacket. Alam niyo po kung bakit? May anticipation, may expectation na next week may kakabit din at lalamig yan dito. At dahil lalamig dito, bago ikabit yan, naka-jacket na ako. Ang tawag doon, may anticipation kasi may expectation. Ganon din po sa Panginoon. Kapag we are seeking the heavenly, alam natin na wala tayong hihilingin sa Panginoon na hindi po niya kayang ipagkaloob. At wala pong ipapangako ang Panginoon na hindi niya ipagkakaloob sa inyo. Tama po ba yun? At dahil meron ganon, dapat yung mga mananampalataya, if we are seeking the Holy Ghost and the heavenly at ang Panginoon, may expectation tayo palagi. Diba? Nagiging advance tayo. Nagiging mas matapat tayo sa Panginoon. Expecting tayo ng isang blessing. Excited tayo lang sa gawain. Excited tayo mag-worship sa Panginoon. Excited tayo maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi may expectation ka na may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Ang tawag po doon is about seeking the heavenly. Maraming mga mananampalataya, maraming tao, hindi po nag-grow sa buhay po natin kasi po, we are not seeking what the Lord's will is for our life. Hindi po kasi tinitingnan yun eh. Iba yung alignment ng aspirations natin. Iba yung pagkakaki-association sa Panginoon. Tingin lang natin, kilala lang natin siya. Hindi natin alam, may personal relationship tayo sa Panginoon. At hindi na, at pinakamasakit dito, di ba, pag nananalangin tayo, we are not expectant. Marami sa atin pa nagpe-pray eh. Lord, sana po bigyan niyo po kami ng aircon. Pero kung hindi naman, kayo na pong bahala. Huwag mo lang po sisahin ng Panginoon. Bakit? Kahit bigyan isang aircon, kaya bigyan ng Panginoon yun. Ilan tayo dito?
40 to 50, almost 60. Pag sinabi ni Lord, lahat kayo may aircon. O, di lahat tayo may aircon. Paglabasan nito, puro sakit sa baga meron tayo. Di ba? Bakit? Kayang ipagdalo po ng Panginoon yun eh. Hindi po ba? Yun po yung may expectation and anticipation po sa buhay po natin. Sumunod na revealed secret kung bakit hindi po nag-grow tayo bilang isang individual at mananampalataya. Hindi lamang po we are not seeking the heavenly. Ang problema po is this, medyo tumataas yung level po nito, no? We are not subduing the earthly. Ano pong ibig sabihin pag sinabdo? Ang ibig sabihin po, malalim na English po kasi yung subduing, di ba? Ang ibig sabihin po ng subduing is overcoming. Ibig sabihin, nilalagpasan mo. Diba? Nawawalan ka ng panlasa sa mga bagay na mga makamundo. Anong sabi po ng Colossians chapter 3 verse 5 to 11? Tingnan po natin dyan. Ang sabi po dyan, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanliness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Pakinggan niyo po maigi po ito ha. Okay. In the which ye also walked sometime when ye lived in them, but now ye also put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Pakihold yan dyan, anak. Lagay mo lang muna yung PowerPoint yan dyan. Okay? We are not subduing or overcoming the earthly. Ano pong ibig sabihin ng ino-overcome mo yung mga makamundong gawa? Isa-isahin po natin yan. Ang sabi po dito, una na maintindihan natin is about mortification. Ano po bang ibig sabihin ng mortify? Ano po bang ibig sabihin ng mortification? Ang ibig sabihin po na ikahiya. Diba? Ibig sabihin, pag nahiya ka, hindi ba, hindi mo ginugusto yung mga bagay magpapahiya sa'yo. Hindi mo ba? Kapag ka nadapa ka ba, may mga tawag tumatawa? Hindi ba? Kaya ayaw mong madapa kasi may mga taong tumatawa o magtatawanan ka. Pero hindi posible naman sa atin, hindi tayo madapa. Mangyayari na sa buhay po natin yan. Pero sabi dito, mas malalim ang pagkakapaliwanag, mortification, ikahiya po natin. Ano po yung dapat ikahiya po natin? Malinaw po ang sinabi po dyan sa verse 5 to verse 7. Sabi dyan, mortify what? Which are upon the earth. Ito yung mga earthly things. Yung mga sinasuggest ng mundo. Mga makakamundong bagay. Okay? Para mas maintindihan natin. This is how the Lord defines earthly things sa mundong ito. Una, fornication. Ano po yung fornication? Fornication is actually committing sin and having covetous na relationship o sexual relationship sa hindi mo pa asawa. That's fornication. Sumunod, uncleanliness. Yung mga bagay na hindi malinis, ginagamit mo. Bisyo, malinis pa ang bisyo? Hindi malinis ang bisyo. Ikasasama mo yan. All those uncleanliness, hindi mo dapat ina-apply po yan. Bakit? Ang tawag ng Panginoon dyan ay, uncleanliness. Diba? Sino po dito may damit kayo, ang gusto nyo sinusuot yung madumi? Ayoko po magsusuot ng maduming damit. One time po, di ba binaha po kami? Nakapagsuot po ako ng damit, nilabhan naman. Pero hindi naarawan. Paglabas po, hindi pa ako nagpapabango, may pabango na. Pero yung pabango ko, baliktad, pabaho. Di ba? Kasi parang kami amoy loong. Yung pagkainamoy mo, bakit? Nag-deodorant naman ako, ba't amoy putok ako? Di ba? Hindi naman ako nabagsakan ng bunga ng bayabas sa amin, pero ang baho ng damit eh. Ang masakit, nagagala kami ni Ate Joyce sa Ayala. Di ba? Ang bango ng mga pabango sa Ayala Mall, di ba? Sa Glorieta. Yung pabango ko, bayabas flavor. Parang, sino mga katabi ko mabaho? Hanggang sa malaman ko ako pala yun, baho. Diba? Bakit? Unclean eh. Hindi po ba? Subukan magsuot kayo na unclean, pagdidirian nyo, di po ba? Pag nakakita kayo ng taong unclean ang suot, kahit di taong grasa, hindi taong grasa to, di ba? Kasi unclean. Ganun sa Panginoon, anything that is unclean, hindi po makakatulong yan sa paglago natin, sa growth natin. Hindi lang po yung uncleanliness, inordinate affection. Okay? Alam niyo, hindi ko na kailangan sabihin pa to. These are inappropriate na affection. Mga evil na mga pagnanasa. Okay? Mas tumintindi pa to.
evil. Ang sabi niyan, concupiscence. Ang hirap i-pronounce. Pastor, ano ibig sabihin yan? Ang tawag din, evil immorality or immoral na mga applications sa buhay natin. Kaya po tayo hindi nag-grow sa spirituality natin o kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon is because we are applying immorality in our lives. Kaya nga kailangan maging maayos tayo eh. Di ba? Kaya nga po sinasabi ng Panginoon ito, hindi po para tayo ay sabihin na minamaliit o sinasabihan ka ng ito. Kasi ang gusto ng Panginoon sa iyo ay pagpalain tayo ng Panginoon. Sino po bang ayaw ng pagpapala ng Panginoon? Lahat po tayo gusto ng pagpapala ng Panginoon. If we want the blessing of the Lord, kailangan po natin sundin yung pamantayan noong nagpapala po sa atin. Alright? Sumunod po, covetousness, which is idolatry. Kaya may mga relationship dito ha, huwag kayong covetous. Okay? Huwag, sa Panginoon naman, sa idolatry, hindi lang sa relationship ito. Pagka meron kang sinasamba, pinaprioritize, maliban sa Panginoon, idolatry po yun. Ayaw ng Panginoon. Bakit? Sabi ito, for which things sake, the wrath of God cometh on the children of disobedience. This is a command of the Lord. So kapag ka pala, ikaw ay nag-disobey dito, sabi ng Panginoon dito, the wrath of the Lord is in you. Hindi po kami sabi po nito ha, kaya binabasa ko po sa inyo. Panginoon po ang nagsabi po nito. Pinaalala ni Apostol Pablo, mga kapatid, mga taga-Colossians, yung mga narinig yung maling turo, yung mga ina-apply yung mali. Kapag ka ina-apply nyo yan, kayo ay, di ba? Ang wrath ng Panginoon ay nasa, ang galit ng Panginoon ay nasa inyo. Gusto po ba natin yun? Ang gusto natin hindi yung galit ng Panginoon. Ang gusto po natin yung pagpapala ni Lord. Di ba sa buhay po natin? So yan po yung mortification. Ito po mga bagay po na ito, sabi ito mortify eh. Dapat po ikinahihiya natin ito mga ito. And literally, nakakahiya naman po talaga eh. Pansinin niyo po, kapag ka mayroong isang mag-boyfriend o girlfriend, nabuntis niya yung girlfriend niya, ano po nangyayari? Proud pa siya? Nabuntis yung girlfriend ko. Pero kung ba ganun, wala kang makikita ganun. Mahihiya eh. Nakakahiya. Ano bang gagawin mo dito? Pupunta sa kahit ano ng counseling niya. Bakit? Nakakahiya po kasi yung mga bagay na ito. Pero kahit nakakahiya ito, marami pa rin po mga tao nag-a-apply dito. Kaya ka pinapaalala ng Panginoon, anak, gusto mo ng pagpapala, yung mga ganitong kaugalian na mali at hindi tama, yung hinawaksi mo dapat. Kasi subukan mo iwaksi lahat yan. Abangan mo yung anticipation, expectation mo sa pagpapala ni Lord. Hindi po ako nasabi po ng Panginoon magsabi mo, huwag niyo po ako sisingin sa pagpapala ni Lord. Si Lord po nagpapala, hindi po ako. Sumunod po, hindi lang po mortification. Verse 8 to 9, dapat po mayroong modification. Remember, in Romans chapter 12, verse 1 to 2, ang isang mananampalataya, hindi lang po tayo nagkakaroon ng bagong identity. Hindi lang po tayo nagiging anak ni Kristo. Ang nangyayari po sa atin, nagkakaroon tayo ng transformation. Nagkakaroon ng pagbabago. Kaya po sa isang mananampalataya, nagkakaroon ng modification. Diba? Isipin po natin, tingnan niyo po yung katabi niyo ulit. Yan. Pag yung katabi niyo lalaki, pogi ba? Pogi. Tumingin sa kaliwa, yung katabi niyo maganda ba? Maganda. Diba? Kasi wala naman po ginawang pangit ang Panginoon. Paliwanag po ang Book of Psalm dyan. We are fearfully and wonderfully made by the Lord. Sabi niyo, praise the Lord, we are fearfully and wonderfully made by the Lord. Pero pastor, may tanong po ako. Ano tanong mo? Bakit yung katabi ko? Bakit mo kang fearfully lang? Huwag kang nang aano. Diba? Alright? Sabi po ito, we are fearfully and wonderfully made by the Lord. Ang ganda po eh. Sabi ng Book of Genesis, nung create tayo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, nung create tayo, natuwa ang Panginoon kasi nagandahan siya sa creation niya. So, ibig sabihin, lahat tayo ay maganda sa harapan ng Panginoon. Pero alam nyo kung ano mas maganda? Mayroong tinatawag na modification. Sino mo mahilig sa kotse dito? Yeah, mahilig sa... Sino may kotse? Taas ang kamay. Yeah. Pagka nagkaroon kayo ng kotse, o motor, sino gusto may motor dito? May motor? Rusi. Rusi lang ng malakas. Yun nga, may coaching Mustang doon. Kayo ba yun? Sa'yo ba yun? Pag hindi ka nagpapaalam, bumili ka ng Mustang, wala akong pera pabili nun ah. Kunin nyo nga yung susi nang gamitin na lang yan. May nakapark na Mustang. Gamitin na natin yun lang.
Yung illegally park na Mustang dyan, na hindi nagpapaalam. Sabihin nyo, pag nagpapark siya na susunod, a-attend siya ng church. Yun maganda, na? Okay. May Mustang dyan. Kahit anong ganda ng Mustang, kung gusto mong gumanda yung ride niyan, alam mong gagawin mo, i-modify mo yan. Di ba? Papadaanin mo sa computer yan, magkakaroon ng adjustment sa makina. Naku, pambihira. Haharurot yan. Di ba? Kahit na ang takbo mo sa Manila ay 10 kilometers per 3 hours. Di ba? Sa traffic. Parang ito yung pamantayan ni Pastor Ana. Ganun kasi ka-traffic sa EDSA eh, di ba? Tapos sa punta sa Skyway, bawal naman humarurot, di ba? Pag-aakit ng sports car sa Skyway, lumarag, may akit ng sports car, bantayan mo yan, huhuligin natin, malaki kikitayin natin. So, peace, MDA, peace tayo dyan, okay? Kaibigan natin yung mga pulis dyan. Minomodify mo para maging maganda ang takbo. Minomodify mo yung kotse. Ito, may mga taga-Ford tayo dito. Ha? May taga-Ford tayo. Ford lang ang malakas. Pagka mga naging miyembro ng church, yun ang lumalakas. Mali lang sabi dito, di ba? Pagka anak ng Diyos, nag-go-grow eh. So kapag kayo binigay ng kotse, Ford lang. Oh? Ford lang ang malakas. Yung Mitsubishi, wala yan. Kunin mo yung Mustang doon mamaya. Okay? Ford din yun eh. Minomodify mo yan para maging fuel efficient. Tama ba? May ganon? Fuel efficient, gumanda ang takbo, ma-maintain na maayos, gumanda ang ride. Diba? Nagpapalit ka ng shocks para lumambot yung takbo. Minomodify, ganun din po sa isang mananampalataya. Para mas gumanda ang pamumuhay ng isang mananampalataya, dapat nagkakaroon ng modification. Diba? May idinadagdag sa atin ng Panginoon na makakatulong sa atin para mas maging maganda ang buhay po natin. Ano pong sabi yun sa verse 8 to 9? Pakilagay anak. Sabi sa verse 8 to 9, 8 muna anak. Yan. Sabi lang, but now you also put off all this anger, wrath, malice, filthy communication out of your mouth. Sabi, tanggalin nyo ito. Anong gagawin dito? Verse 9. Lie not to one another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Anong ginagawa dito? Sa modification, hindi lamang po nagdadagdag, may mga tinatanggal din. Tama? Bakit po ang makina change oil? Tanungin natin yung mga taga-Ford natin. Okay lang ba yan? Tanungin natin na, kasi hindi ako masyadong maalam sa ganito eh. Sino bang, ito magaling na technician to eh. Mekaniko talaga ng Ford. Kuya, sa lapit kayo. Kuya Obed, dito ka sa akin. Samahan mo ko dito. May tatanong lang. So, huwag ka mahiya. Huwag ka magalala. Si Pastor BJ maniligo sa iyo mamaya. Bakit po kailangan mag-change oil? Para po pangalagaan yung makina. Pag nag-change oil, anong tinatanggal? Oil filter. Oil filter. Oil filter po tsaka yung pinaka-oil na Yun ang pinakamagandang yung kapatid ha. Ang ganda nung sinabi niya. Tinatanggal yung oil filter at saka yung oil na luma. Okay. Bakit? Kasi yung oil na luma at saka yung oil filter hindi maganda sa sasakyan. Pagka iyan ay hindi mo pinalitan, may possibility na magsira yung makina mo o mag-corrode yung makina mo. At pag nasira ang makina mo, hindi tatakbo ng maayos yan. At pag hindi tumakbo ng maayos yan, sigurado magko-commute ka. Salamat na. Sigurado magko-commute ka kasi hindi tatakbo yung makina eh. May mga tinatanggal. That's part of modification. Ganon din po sa mananampalataya. Part of the modification ng Panginoon sa atin, may mga tinatanggal na dapat tayong tanggalin sa atin. Ano yung mga dapat tanggalin? Hindi lang yung sinabi kayo na dapat ikahiya, mortify. Sabi dito, balik ko lang sa verse 8. Ang ganda ng verse 8 eh, inisa-isa eh. Sabi dito, tanggalin mo yung anger. Diba? Tanggalin mo yung galit sa puso mo. Tanggalin mo yung puot sa puso mo. Tanggalin mo yung malis. Yung pagiging malisyoso. Lahat na lang question mo. Lahat na lang pinagdudahan mo. Tanggalin mo yung malis. Okay? Tanggalin mo yung blasphemy. Ano yung blasphemy? Ang blasphemy po, para paliwanag natin, this is one of the unforgivable sin ng Panginoon. Ito po yung mga bagay na sinasabi natin na ang Panginoon ay hindi totoo. Blasphemous. Paninira sa Panginoon. Sumunod, filthy communication. Tanggalin natin hindi mga tama kami pag-usap. Diba?
Yung mga mapanakit na pag-uusap. Yung mga pag-uusap at usapin na hindi naman makakabuti. Kaya nga po kahit sa chismis di ba? Ang pwede lang sa church po na ito, yung pangalang Marites. Pero yung kaugalian ng Marites, bawal po sa church na ito. Bakit? Filthy communication po yun Hindi mag-grow. Kaya po maraming churches hindi nag-grow. Kasi naaalaw yung filthy communication sa loob. Sa loob, nagsisiraan nagsasakitan sa loob Hindi nagkakaunawaan. Sumunod, verse 9. Ang sabi ito, lie not to one another. Huwag kang magsinungaling sa kapwa mo. Di ba? Sabi ito, seeing that you have put on the old man and his deeds. Sabi ito, that's part of the modification. Magkaroon tayo ng pagbabago. Bakit? Parang kotse, pag pinalitan ng bagong oil filter, pag pinalitan ng bagong oil, kahit wala kang major na modification sa makina, gaganda ang takbo. Tama po ba? Kuya, tama no? Tama That's part of a regular maintenance and modification ng sasakyan. Ganun din po sa atin. Maging conscious din po tayo na itong mga bagay natin ay inaalis po natin sa atin. Bakit? Hindi po makakabuti po sa inyo yan. Sumunod po, manifestation, pagpapakita. Ano pong dapat ipapakita? Verse 10 to 11, put on the new self which is being renewed in the knowledge and the image of its Creator. Maintindihan po natin, kung tayo ay Kristiyano na, tayo po ay anak na ng Diyos. Alright? I would remember one illustration. Meron na pong isang bata, maliit na bata, nagtanong siya doon sa pastor, sabi niyo po, kailangan ko pong tanggapin si Jesus Christ sa puso ko. Sabi ng pastor, oo, dapat mong tanggapin si Jesus Christ sa puso mo. Bilang sarili mong tagapagligtas, kailangan papasukin mo sa puso mo. Talaga po, pastor, oo, bakit? Ba't wala itanong? Tanong niya, pastor, hindi po ba si Jesus Christ nung nasa mundo po siya, ang trabaho po niya ay karpintero? Sabi niya, oo. At nung nasa mundo po siya, nagkatawang tao po si Hesus Kristo, dahil karpintero po siya, mabigat po yung trabaho niya. Tama naman. At kung mabigat yung trabaho niya, marami siyang binubuhat, malaki ang katawan ni Hesus Kristo. Sabi ng pastor, most probably, di ba? Medyo macho si Jesus Christ, karpintero di ba? Si Lolo Berto, karpintero yan, kaya macho yan Diyan ako nagmana. Ito lang ang nakuha ko lang. No? Sabi ng bata, kung si Jesus Christ po, kailangan kong tanggapin sa puso ko. Tapos, dahil siya karpintero, malaki katawan niya, di ba? At saka macho siya, paano po siya magkakasa sa puso ko? Buti na lang may wisdom yung pastor. Sabi ng pastor, alam mo, kaya nga pag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, sa buhay mo, dahil mas malaki siya sa iyo, makikita si Kristo, hindi ikaw. Tama? Maglagay ka, di ba? Ilagay mo itong paso na may bulaklak na ito sa isang balon na ganito kaliit. Ano makikita mo? Yung balon ba? Hindi, makikita mo ito. Ganun din. Ang tawag po dito ay manifestation. Nagmamanifest po sa atin dapat, na ipapakita po dapat natin si Kristo. Sumunod po, okay? We are not strengthening spiritually. Kaya po pala tayo mga mananampalataya, okay? Hindi po tayo nag-grow sa lahat ng endeavors natin kasi we are not strengthening our spirituality. Hindi natin pinagtitibay. Ano po sabi ng Colossians chapter 3 verse 12 to 14? Tingnan niyo po dyan. Sabi sa verse 12, put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ano po sinasabi po dito? Dapat po, sa pag-strengthen po ng ating spirituality, dapat we are clothing ourselves with compassion. Ibig sabihin po dapat ito, binibuild po natin dapat yung character natin. If we want to grow as an individual, we need to grow our character. Diba? Dapat ang nangyayari sa'yo, nangiibabaw yung compassion, nangiibabaw dapat yung kindness, nangiibabaw yung humility, nangiibabaw yung gentleness, nangiibabaw yung patience, nangiibabaw yung fruit of the Spirit. Okay?
Kaya ang pinakamaganda po sa church po natin dito sa IBC Manila, talaga anniversary tayo. Dapat ang mga pumapasok po dito, na-experience po nila ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. Kasi nakikita, grabe yung mga mananampalataya, iba yung karakter, mapagmahal, di ba? Kind, mapangkunawa, mapagpakumbaba. Yun ang mga nakikita dito. Very welcoming in church. Ganun po yung maganda. Bakit? If we are strengthening our spirituality, it would lead us to our growth sa ating pamumuhay. Sumunod po, hindi lamang po yung character ang issue dito. Ang problema po dito is about charity. In verse 13 to 14, bakit po? Bear one another and forgive one another. Ang problema po sa mga mananampalataya, ang hirap nating magpatawad. Di ba? Bakit po? Kasi po tayo, nasanay po tayo sa palengke. Pag bumibili ka, humingi ka ng tawad, ayaw kang pagbigyan ng tawad. Di ba? Pag bumili ka isda, pabili ka ng piece. Di ba? Sabi, bakit ka humingi ng tawad na sa piece? Bakit nagkasala ka ba sa akin? Di ba pipilosopuhin ka ng mga nasa palengke? Nasanay tayo sa ganun. Pero, sa mas malalim na pagkakaunawa ng pagpapatawad, sino po ba sa atin na hindi nagkamali? Sino po ba dito ang hindi nagkasala? Kung ang Panginoon nga po ay nagpapatawad, dapat ganun din po tayo. Nagpapatawad din po tayo. At kung tayo naman ang nagkamali, dapat matuto din po tayo humingi naman ng tawad. Hindi po ba? Yun yung magandang relationship, hindi ba? Nagkamali ako. Nagkaroon ng realization na mali ako. Sorry ha. Diba? At kapag ka nag-sorry ka naman, huwag ka naman prideful. Nag-sorry naman, ayaw mo pa. Diba? Huwag ka naman pabebe. Diba? Patawarin mo, Panginoon nga nagpatawad eh. Charity. One reason kung bakit hindi tayo nag-grow, because we are not strengthening our spirituality. Panghuli po, we aren't saturating the soul. Colossians chapter 3 verse 15-16. Sundan nyo na lamang po, okay? We are not saturating the soul. Ano ba ibig sabihin ng saturating? Ang ibig sabihin ng saturating is, sa mga, sino mo nagluluto dito? Pakita sa ako kami na nagluluto. Yan, nagluluto. Pag sinabing sinasaturate mo, okay, minamarinate mo. Okay? Ako po, pag kumakain po ako ng adobo, sino mahilig sa adobo dito? Gutom na rin ako eh. Sino gusto ng adobo dito? Pag kumakain po ako ng adobo, lalo tigit pag chicken adobo, hindi ko po kinakain yan kapag kakaluto pa lang. Kinakain ko po yan the second day. O kaya the third day ko kinakain. Bakit? Pag kinain mo ang chicken adobo, sorry ha, pag kinain mo ang chicken adobo on the day na niluto siya, very bland ang panlasa ko. Parang wala naman, parang regular chicken lang. Pero pag sinubukan mong kainin second day, yung nilagay mo na sa rep, nilabas mo, ininit mo, mas nagiging malasa, mas nagiging mas masarap. Lalo na pag third day, di ba? Mas sumasarap. Bakit? Ang nangyayari po kasi, nabamarinate, di ba? Ibinababad. Kaya nga po may mga nagluluto sa mga chef po natin dito, di ba? Ang isang karne na iluluto nila, o kaya barbecue yan, dinamarinate mo overnight, o kaya 24 hours, 48 hours, para manuot yung lasa dun sa karne. Para pag niluto, mas masarap. Mas yung aroma, mas yung sarap, lumalabas. Ang tawag po doon, minamarinate o sinasaturate. Ganun din po sa isang mananampalataya, kaya po hindi nakikita sa atin yung growth. Kaya po hindi tayo lumalago. Kasi hindi po tayo nababad sa Panginoon. Kasi kapag babad ka sa Panginoon, sigurado lulutang at aangat ang Panginoon sa buhay mo. Kapag babad ka sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, meditate on the word day and night, ang mangyayari sa iyo, mas lulutang ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Mas ina-apply mo yung mga natututunan mo sa salita ng Diyos. Mas lalo kang nag-grow. Bakit? Babad ka eh. Marinated ka eh. Diba? At kapag ka isang karne, kahit pork, kahit beef yan, ibinabad mo sa toyo yan, alam mo na yung pork na yan ay may toyo. Kaya pag tayo ibinabad, diba? Alam mo kung saan ka nakababad. Kaya pala, pastor, yung katabi ko may toyo din. Bakit? Nakababad po sa toyo, siguro to. Diba? Pero kung nakababad ka sa Panginoon, hindi ba? Panginoon ang mangingibabaw sa buhay mo. Di ba? Kaya marami mga mananampalataya, pagdating sa church, may toyo ka agad.
May toyo na, maasim pa. Nakakita mo ba kayo naman na pala pagpasok ka na ng church? Yung mukha parang nilukot, parang sinama. Yung nakatingin mo sa ano, sinama na suka. Yung parang pagka, yung commercial datong puti. Yung pagka ginanong mo, tapos kumukulot yung mukhang pusa kahit wala kang ginagawa. Pagpasok ka na ng church, gano'n agad eh. Maasim na ang mukha, pag kinausap pa, galit. Good morning ka dyan. May toyo din. Bakit? Hindi kasi babad eh. Pero pagbabad sa salita ng Diyos sa Panginoon, maniwala ka. Kahit may problema, pagpasok dito, nakangiti yan. Grabe ate, ganda ng aura mo ngayon diba? Ibang datingan mo ngayon Hindi mo alam, may problema yan. Pero pag nakausap mo, nai-encourage ka pa. Bakit? Babad sa Panginoon marinated. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, maganda yung lesson ngayon. Huwag kang maasim at may toyo. Tandaan nyo yan. Kasi kung hindi, pupunta ka sa palengke, bibili ka ng peace. Okay. Kaya kailangan talaga ng church ng peace eh. Delikado rin naman ako sa MTRCB ko nito, marami rin naman ako joke. Okay. Next, pakita natin. Pakula po, marinated tayo sa salita ng Diyos. Ano po yung pagkakababa? Verse 15, let the peace of Christ rule over your hearts. Okay? Yung po salita ng Diyos o kapayapaan sa Panginoon, papunta sa puso po natin. And hindi lamang po yun. Verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, songs of the Spirit. If you want to grow, kailangan we seek the heavenly. If you want to grow, we need to subdue and overcome the earthly things. If you want to grow, we need to strengthen our spirituality. If we want to grow in our faith, kailangan po natin masaturate ang soul natin. Amen? Amen. Simulan na po natin pag-aaral ng Diyos. Kasi wala po yung outline dyan, di ba? Bonus yun eh. Tatlo lang po ito, mabilis lang po ako. Nakita na natin yung secret kung bakit hindi tayo nag-grow. Mabilis na tatlong bagay na maintindihan po natin na tayo po, sa guidance ng Panginoon, doon tayo lalago. Kapag tayo lalagutan. Unang maintindihan natin. Hindi po ako lalayo sa Colossians chapter 3 verse 16. Doon lang ako. Ang kailangan natin maintindihan is this. We are to be grounded in the Word. Ano pong sabi? Let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Kailangan po yung salita ng Diyos marinated, mag-dwell sa puso natin at isabuhay po natin. Ang ibig sabihin po ito, kapag gusto natin lumago, we need the guidance of the Lord. We need to be grounded in the Word of the Lord. Kailangan meron po tayong absorption. Ibig sabihin, we are immersed to the Word of the Lord sa buhay po natin. Ibig sabihin, pag-immerse, nakatadim ng malalim. Yung salita ng Diyos, huwag mo lang basahin. Yung salita ng Diyos, ilagay po natin sa puso natin, diligan po natin yan, at hayaan po natin mag-grow at mag-blossom po sa buhay yan. Ang tawag po doon ay absorption. Ibig sabihin, lahat ng tinuturo sa salita ng Diyos, i-absorb natin yan dahil po marami tayong yaman na matututunan dyan. I would remember my professor sa Methods of Bible Study when I was in the Bible school. Sabi niya, sa isang Bible verse lang sa Bible, nababasahin mo, kahit yan ay Jesus wept pa ang nabasa mo, libo-libong application at katuruan ang matututunan mo dyan. That is how the Word of the Lord is so rich na marami tayong aral na matututunan na ikabubuti po natin. Kaya kailangan po natin i-absorb po iyan. Kaya sabi ng Psalms 119 verse 11, sabi niya, Thy Word have I hid in my heart that I may not sin against it. Diba? That's part of the absorption. Kaya marami po nagkakasala. Kaya marami nagkakamali. Kaya maraming pinapalo at namimiss yung pagpabala ng Panginoon. Kaya po maraming mananampalataya hindi nag-grow. We miss it because we don't absorb the Word of God. Napapakinggan natin tuwing linggo ang salita ng Diyos. Every Sunday ka nalang nakikinig, tulog pa. Diba? Hindi tayo nag-devotion, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Wala tayong guidance sa salita ng Diyos. Ano i-absorb natin? Ang masakit, pagbukas mo ng radyo, may papakinggan ka pa ng mga kulto at mga maling katuruan na pinakikinggan mo pa. Wrong preaching, wrong practices. Ang tamang preaching, yung preaching na galing sa salita ng Diyos. At ang tamang ina-apply, yung mga pinapapractice lang ng Panginoon sa salita niya. Yung po ang tama, absorption. Grounded in the Word of the Lord, kailangan ina-absorb yung salita ng Diyos. At ang pinakamaganda,
if we are grounded in the Word of the Lord, we are not to absorb it alone, but we are also, kailangan po natin ng application sa buhay po natin. Ano sabi ng James chapter 1 verse 22? But be ye doers of the word, and not hearers only. Marami pong mga mananampalataya, kaya hindi nag-grow, hindi nag-i-improve, hindi nag-develop, hindi nagmamature sa buhay at spirituality po natin because we are just listeners of the Word of God. But if we are doers of the Word of God, whatever we've learned, whatever we've listened, whatever the Lord taught us, pag in-apply po natin, ikakabuti natin yan. Dahil anumang ituturo ng Panginoon, ang kakibat niyan, pag in-apply mo, pagpapala ng Panginoon. Kaya yun ang maganda po dun eh. Grounded in the Word of the Lord. Kaya po sa mga gawain po natin dito, kahit anniversary po natin, hindi po natin inaalis ang anumang pagbabahagi ng salita ng Diyos because we need to be grounded in the Word of the Lord if we want to grow. Pangalawa, hindi lang po grounded in the Word of the Lord. We are to be guided by wisdom. Verse Colossians 3:16 pa rin, sabi sumunod, teaching, admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Anong kailangan natin ito? Kailangan po guided tayo ng wisdom. Pag sinabi pong wisdom, malaki po ang pagkakaiba ng wisdom sa knowledge. Knowledge is acquired, sabihin natin, acquired na mga teachings or acquired principles na nakuha po natin sa mga educational books. Kung gusto natin matitubibay tayo sa law or constitution, magbasa tayo ng constitutional books. Kung gusto natin magtumibay tayo sa medicine, magbasa ka ng mga medical books o medical articles. Kung gusto mong tumibay ka sa financial mo, magbasa ka ng mga financial or business mga books. Pero kung gusto mong tumibay sa buhay mo, ang kailangan pagbasihan mo ay walang iba kundi wisdom galing sa Panginoon. Kasi ang wisdom, galing po sa Panginoon ang wisdom. Knowledge comes from your teachers and from the books sa mundong ito. Wisdom comes from above. Okay? Tinan po natin po yan. Proverbs chapter 3, sabi 3 verse 5 to 6, anong kailangan natin? If we are guided by wisdom, ito magkakaroon tayo. Alam niyo po kung ano? Discernment. Ang ibig sabihin po discernment, hindi po ito panguhula. Ang discernment po, ito po yung wisdom na ibinibigay ng Panginoon sa atin para maging compass natin kung saan direksyon tayo pupunta. Pag sinabi ng Panginoon, eto gawin mo. Sabi ng Panginoon, dito ka pumunta. Sinabi sa Panginoon, huwag kang tumawid. Di ba? Nakamamatay. Ang tawag doon, discernment galing sa Panginoon. Hindi mo basta-basta makukuha sa libro yan. Meron ba nagsabi sa libro mo na tinuturo sa iyo, eto dapat gawin mo? Lahat ng itinuturo ng libro, magkakaroon ka ng sarili mo na application. Pero pag wisdom galing sa Panginoon, it is a direct command sa Panginoon, binibigyan ka ng Panginoon discernment para una, mailayo ka sa kapamakan. Pangalawa, para mailapit ka sa pagpapala ng Panginoon. Discernment yun. Kaya sabi ng Bible, Proverbs verse 3, verse 5 to 6, okay? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Sabi ng Panginoon, sa lahat ng bagay, huwag mong asahan yung pansarili mong pangunawa. Bakit? Tayo po ay tao lamang. Kahit po ang pastor nyo, tao din po. Nagkakamali, nagkakasala, at may mga maling desisyon din. Pero ang Panginoon, kailanman hindi nagkakamali at hindi makakagawa ng maling desisyon. Bakit? Siya nakakalam ng lahat ng bagay. He is a perfect being. Alam niya kung ano makakabuti sa atin. Kaya sabi natin, magkaroon tayo ng wisdom coming from the Lord, magkaroon tayo ng discernment, at lalo tigit, kapag may na-discern tayo, matuto tayo ng obedience. Kasi marami po mga tao nandyan na yung pagpapala, ayaw pa talaga hindi namimiss pa I would remember, may isang illustration, isang kwento lang po ito. Sabi daw, may isa ng tao namatay, lalaki, namatay siya. Pagdating niya sa langit, welcome siya ng angel. Sabi niya, welcome to heaven. Okay? Tapos sabi niya, total first time mo sa heaven, ikot kita. Ikot kita sa heaven, dito tayo punta. Tapos sabi ng lalaki namatay, sabi niya, may napansin siya, may isang malaking warehouse. Malaking warehouse. Diba? Parang landers. Ganun kalaki. Yung mga gusto sa landers dyan, diba? Ang ganda, laki ng warehouse. Sabi niya, ano yung warehouse na yun? Huwag na, ikot tayo. Mas maganda dito.
Sabi ng Bible, in my Father's house are many mansions. Itutulog kita doon sa mansion mo. Nakita niyo yung mansion niya. Grabe, dahil ako titira. Oo, yan ang prepare sa inyong Panginoon. Sabi ng Hem. Ikot sila ulit. Sa laki nung warehouse, nakita niya ulit warehouse. Sabi niya, ano yung warehouse na yan? Siguro mga 3 times siya nakita yung warehouse, ayaw siya ipasok ng angel. Sabi niya, sige na, baka pwede ko naman tingnan yung warehouse. Huwag na, ikot na lang tayo. Hanggang sa nakakulit yung angel, sabi yung angel, sige, pagbigyan kita ha, pero huwag sasama loob mo ha. Okay, sige, pasok sila. Pagbukas ng warehouse, ang laki ng pinto eh. Pagbukas ng warehouse, ang daming mga kahon. May maliit, may malaki, may medyo malaki. Diba? May napakalaki. Talagang gano'n eh. Tapos nakabalot ng regalo. Tapos may ribbon pa. Sabi niya, ano yung mga nandyan? Tara na, labas na tayo. Baka sumalot mo eh. Sabi, di sila tinanong natin. Total, may nagmamayari ba? Actually, meron nagmamayari niyan. Pero, hindi nila kailangan ma-receive yan. Eh bakit naman? Kasi nandito na siya sa langit eh. Hindi nila kailangan yan. O hindi naman na niya kailangan yan eh. Baka nang pwedeng silipin lang. Sabi ng anghel, kulit mo eh. O sige, tingnan natin. Kumuha siya ng isang box, ng liit, mga siguro. Kwadrado, parang cubic. Ang laki. Pagbukas na ganon, tinanggal yung ribbon, dahan-dahan. Pagbukas, kumikinang Rolex. Diba? Ganda ng Rolex. Sabi niya, ganda naman ng Rolex na watch na yan. Ito yung gusto ko ng birthday ko eh. Pati yung kulay. As diapers, ganda. Sabi niya, ito yun. Sabi ko, tara na tayo. Hindi, tingnan pa natin yung iba. Baka meron pang iba doon. O sige, buksan mo. Mabukas na lisa dyan. Binuksan niyang gano'n. Pagbukas niya, kahon. Kwadrado uli, pero medyo manipis ng kote. Pagbukas niya, nakita niya, MacBook Pro. Wow! Gusto ko itong MacBook Pro na to. Dati hindi ako makapag-ipon. Talaga naman hindi ko nakuha yan. Sabi niya, sabi ng head, tara, isa tayo. Last na lang. Anong last na lang? May nakita kasi yung malaking regalo doon eh. Kaya di ba buksan lang natin yun? Sabi niya, hindi ba ka ma-discourage? Tara na. Sige na. O sige, binabigyan. Binuksan niya yung regalo. Laki ng ribbon eh. Tinanggal niya yung ribbon. Pagbukas ng karton, laan yun ang lumabas. Kulay pula. Tapos may rim na maganda. Tapos may kabayo. Diba? Mustang. Perak, galing na. Ferrari yung naandun, kulay pula. Ang ganda ng Ferrari. Sabi niya, ito yung gustong-gusto ko eh. Ito yung gustong-gusto kong regalo. Pero hindi ko nakuha. Sabi na kanino ba to? Sabi na ay magtatapat na ako sa'yo ha. Sa'yo kasi yan eh. Lahat ng nandito, sa'yo dapat yan. Eh, ba't hindi ko natanggap yan? Nasa lupa pa ako. Kaya hindi mo natanggap yan. Kasi, lagi kang tumataliwas dun sa mga gusto ng Panginoon sa buhay mo. Isa na lang gagawin mo eh. Sabi ng Panginoon, kumaliwa ka. Ginawa mo, dumiretso ka. Anong nangyari? Na-miss mo yung Rolex. Bakit? Kasi kung kumaliwa ka, andun yung magbibigay ng Rolex sa'yo. Disobedient ka eh. Diba? Yung MacBook, sabi kasi ng Panginoon sa'yo yung trabaho, ito dapat yung kinuha mo eh. Eh, nagreklamo ka kasi ang baho ka, ang baba ng sahod. Anong ginawa sa'yo? Na-miss mo tuloy yung MacBook Pro. At saka lahat ng mga nandito, na-miss mo yan. Alam bakit? Kasi binigay sila ng Panginoon discernment. Pero, kung binigay sila ng Panginoon wisdom, hindi mo ginamit. As a disobey ka pa. Anong nga sa'yo? Na-miss mo yung blessing. Sana hindi tayo ganun. Pagdating natin sa langit, full of celebration. No? Sunod, direction. Guided by God's wisdom. It's not about discernment alone. It's about direction. Proverbs chapter 11, verse 14. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness, sabi ito, delivered from death. Ano sabi pa yun ito? Direction ang binibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, isa pinakamagandang gusto ko, maging estudyante. Alam niyo kung bakit? Kasi pag estudyante ka, tinuturo sa iyo kung dapat mong gawin. Ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Pag professional ka na, wala na magagayad sa iyo. Pagka nagkamali ka,
memo dito, memo dyan, memo dito. Tama? Pero pag estudyante ka, you are guided properly. Pero alam mo kapatid, ang Panginoon, dahil mahal na tayo, pag nasa atin ang wisdom ng Panginoon, hindi lang discernment na binibigay ng Panginoon, pati direction na binibigay ng Panginoon. At ang panghuli, at ang pinakamaganda dapat ina-apply natin, we are to glorify or glorifying in worship. Colossians 3:16, singing with grace in your hearts to the Lord. Makita po natin, ang maintindihan natin, kapag ka po tayo mag-grow at nag-grow sa salita ng Diyos at sa ating buhay, matuto tayong mag-adore sa Panginoon, matuto tayong mag-worship sa Panginoon, maging grateful sa Panginoon. Kaya nga po, sa pinaka-finale ng anniversary po natin, ang gagawin natin ay isang musical na worship evening. Bakit po? Kasi gusto natin sabihin sa Panginoon, Lord, we are adoring you. We adore you so much. We worship you, Lord, because of your grace, because of your guidance sa buhay namin. Whatever I have, whatever we have as an individual and as a church, alam po namin galing po sa ito. And we worship you. At kahit may problema ako, Lord, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Bakit? Kasi kahit may problema ako, alam ko hindi mo ako iniiwan. Sinasamahan mo po ako palagi. At sumunod, glorifying in worship is not only adoration but affirmation. Ano po yung affirmation? This is an affirmation na tayo ay nag-worship sa Panginoon because of God's presence in our life. Maintindihan po natin, yung worship po natin fortifies our faith. Yung ating pagpapasalamat sa Panginoon, yung ating pagpupuri sa Panginoon, pinagtitibay po niya ng pananampalataya. Kaya po meron tayong worship service. Ang worship service na ginagawa po natin, dahil nag-worship tayo sa Panginoon, and nag-praise tayo sa Panginoon, it fortifies our faith. Pinagtitibay yung pananampalataya po natin. Kaya maintindihan po natin, as I close, growing in God's guidance is a continuous process. Patuloy po ito. Patuloy at patuloy. Parang journey po ito. But it requires being grounded in His Word, guided by His wisdom, and glorifying Him through worship. Sana po ito yung maging hamon sa atin at maintindihan natin, as I conclude this, maintindihan natin, when Christ's Word takes root richly in our hearts, His guidance becomes a guiding grace of our lives, not only for our personal growth, but to our spiritual growth as well. Ulitin ko po ang sabi po ito, when Christ's Word takes root richly in our hearts, His guidance becomes our guiding grace of our lives, not only for our personal growth, but for our spiritual growth as well. Kung gusto natin maglumago bilang isang individual, personally, kailangan po natin ang Panginoon at ang salita niya. At lalo tigit, kung gusto natin mas tumibay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, we need His Word sa buhay po natin. Shall we all stand up? Panginoon, aming dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa biyaya at pagpapala ng iyong salita, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord God, because we believe it is only by your grace that we accomplish something in our lives. We are not from nothing to something, Lord God, na-accomplish po namin ito because of your grace alone. And Panginoon, in our personal lives, this will be a continuous journey, Panginoon. Maraming problem, maraming struggles, maraming pagdadaanan, maraming challenges, Panginoon, kaming pagdadaanan. But Lord God, we allow, Panginoon, itong mga bagay na ito na pagdaanan namin with your guidance, Panginoon, and with your guiding principles, and with you, Lord God, in our side, on our side, Panginoon. Kasi alam namin, we will grow, we will improve, and we will mature in our faith. We will mature as an individual, even yung anong aspeto, mula sa relationship, sa pamilya, sa negosyo, sa anumang bahagi, mag-grow po ito, Panginoon, kapag ka may guidance, Panginoon, galing sa iyo. If we are grounded by your word, if we are guided by your wisdom, and we are glorifying you in worship, Panginoon, alam namin, kasutong po nito, Panginoon, ay paglago sa aming pangsariling buhay, Panginoon. At yung paglago na ito ay hindi lamang ordinaryong paglago, kundi paglago sa ikabubuti namin dakilang Diyos. Lord God, we give you back all the praise and all the glory for the abundant blessing of your word this morning. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.